Sa isang taon, nasa 3,000 turista lang ang dumarayo sa Calayan Island. Pero unti-unti na ring dumarami ang bilang na ito. Yung remoteness ng Calayan, sa tingin mo ba isa siyang asset o isa siyang liability? It is a strength for us. Kung minsan ginagamit namin yung hashtag na breathtaking Calayan kasi talagang pagpunta mo pa lang nasa gitna ka pa lang ng dagat, talagang parang hindi ka makahinga na kasi lalo kung naabutan ka ng malakas na alon. So, but if you go here, we have a lot to offer. Ang sarap nung nung hipon. Matataba, sir. Proud man sa kanilang isla, gusto raw magdahan-dahan ng lokal na pamahalaan pagdating sa turismo. Gusto namin na medyo hindi yung agad-agad kasi yung worry namin it's yung social impact. Meron kaming policies na nililimit lang yung turista dito to avoid yung circumstances na overcapacity. Ano ba ang may tutulong ng tourism sa munisipalidad na ito? I think ito yung magpapalakas ng ekonomiya ng Calayan for better services and yung aming mga infrastructure. And also, employment for our locals. Bago matapos ang aking paglalakbay sa Calayan, inakyat ko ang Nagundungan Hills. Nandito raw ang pinakamagandang view sa isla. Mahirap ipaliwanag ang magic ng Calayan. Isa siyang lugar na kailangan mong makita at maranasan. Ito ang isa sa pinaka-breathtaking spots dito sa Calayan Islands. Sa likod ko, merong isang lumang lighthouse na nasira at hindi na ginagamit. Pero kung tumingin ka sa paligid, kitang-kita yung buong isla. At kapag ganitong sunset, wala nang tatalo pa sa ganung view.